At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 193 para dito kay Kalbo natin. At ayan, bago tayo magsimula, ay maraming salamat muna guys sa mga nagko-comment, sa mga nagko-correct sa akin dyan sa may comment section. So hindi ko alam kanina ba't nasabi ko microscope. Telescope po yun guys, pasensya na. At ayan, ay salamat din dahil nga healthy yung community na ginagawa nyo dito sa channel natin. Hindi kayo nag-away-away sa comment section natin. So yun naman ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At kanina nga, ay dito tayo natapos yung sa pagpapatuloy ng laban ni Tatsumaki sa kangan nito ni Saitama. Pero ito nga, habang masaya dyan si Tatsumaki, ito sa kabilang banda si Kalbo natin talagang gigil na nayayamot na kay Tatsumaki at sabi niya nga dyan gusto niya na talagang umuwi at yung kanyang motivation para nga mag-stay dito kay Tatsumaki talagang bumaba na. At ito nga ngayon sa kabilang banda biglang pumayar sa bigla itong si Tatsumaki at ito nga ngayon is boom! Sira dito yung jacket ni Saitama. So kaya nga ito sabi ni Saitama, sinira mo yung tracksuit ko, sabi ng ganyan. At ito nga ngayon biglang buwelo pa. Itong si Tatsumaki ngiti-ngiti lang siya. Sabi niya nga rito na hindi pa siya tapos. At after nga niya, blagag. Grabe dito, kala mo kinanyo ni Tatsumaki. Etong si Saitama dyan at eto nga ngayon lipad dyan, telahapon. Etong si Saitama ng pagkalayo-layo at pagkabilis-bilis pa. At dito nga ngayon, bam ala sige dito. Tuloy-tuloy etong si Tatsumaki, kala mo binuboga niya. Etong si Saitama nga dyan. So etong sigaw-sigaw na lang dyan Etong si Saitama at pagkatapos nga nito is talo naman dito na sa may side na ni Fubuki dahil eto talagang nananahimik etong si Fubuki habang nakatingin dun sa butas na ginawa nila Saitama. At ito nga maya pa naalala niya yung sinabi ni ate niya na kung saan itigil ng araw o putulin na ni Fubuki yung kanyang relasyon at koneksyon sa lahat ng mga bata niya dyan. Dahil kung hindi yan gagawin ni Fubuki ay etong si Tatsumaki yung magka-cut ties niyan. At ito nga sa isip-isip ngayon ni Fubuki ay talagang hindi magbaback down etong si Tatsumaki sa sinabi niyang yan. So kaya nga dito napapikit na etong si Fubuki, pero itong isa sa mga bata niya yung babae tinawag na etong si Fubuki. So yun, so nakuha na yung attention ni Fubuki at eto nga ngayon lapitan sa kanya etong kanyang grupo. At sabi nga ito nung mahabang buhok na pasensya na dahil naging wala raw silang kwenta, naging useless sila sa nangyari nga rito. Pero tuloy nga ito nung mahabang buhok na hindi na nga raw mauulit pa ito nangyari na to. Kaya nakikiusap siya kung pwede sabihin na nga raw ni Fubuki sa kanila kung ano ba yung patungkol sa Tsukuyomi na yon. At eto sa lahat sila sabay-sabay ay pag-aralan nila, i-analyze nila at saka obserbahan nila yung grupo na nga na yun. Pero dito salita na nga etong si Fubuki, sabi niya nga dyan na hindi, tapos na nga raw sila, sabi niya ganyan. So yun, nagugulat etong grupo ni Fubuki at eto nga ngayon biglang tindig etong si Fubuki, sabi niya nga dyan na etong Blizzard Group ay tapos na nga yan, break up na nga raw, sabi niya ganyan, dahil masyado raw may hina itong mga to kaya tapos na etong Blizzard Group, sabi niya ganyan. So grabe, talagang nagmatigas na lang dito etong si Fubuki at parang kinikim-kim niya na lang yung bigat na nararamdaman niya. At eto nga ngayon talagang nagulat etong mga bata ni Fubuki dyan, di sila makapaniwala sa decision na ginawa ni Fubuki. At eto nga ngayon is boom, lipad na dyan ang tuluyan, umalis na etong si Fubuki at sabi niya nga dyan na eto na yung goodbye para nga sa kanilang lahat dyan at wag na nga raw siyang susundan pa ng mga to. So ito, tingin-tingin na lang sa kanya etong kanyang mga bata, wala silang nagawa. But then after nga niyan is talo naman dito sa parang factory na nga na to sa may CTN dahil sa loob nito ay may tumatawa na nga. At eto nga yan, grabe ang dami mga nakahilata dyan at isang gang yung parang pinagtutulungan itong isang hero. So yung isang hero wala na, bagsak na rin dyan. At ito nga sabi dito ng mga gang na nga na to na ang ganda raw ng pinakitang paikipaglaban ng hero na to, pero wala na pagod na siya. At ang tuloy nga nila dito na injured na siya kaya hindi niya na magagawa yung tinatawag niya na mga mid-air murder something ganyan na pag-atake. At ito nga si Feather yung kinakalaban dito ng isang buong gang. Grabe, si Feather mag-isa laban sa pagkarami-raming mga tao na nga na to. At ito nga tuloy pa nila dito na gano'n raw ba kamangmang itong si Feather kasi nga raw obvious naman na-trap lang, setup lang yung ginawa nila dyan, pero kinagat kagad ni Feather nang di man lang nag-iisip. At ang ginawa nga raw nila dito na kunyari ay meron nga silang hinostage dyan na babae pero hindi nga yung totoo. Pero ito naman si Feather kinagat nga yan at ito dali-dali siya mag-isa
pumunta rito sa factory na yan para harapin, kalabanin itong buong gang at iligtas yung babae. Pero ito nga tuloy nga nila dito, nauulitin nila gaano raw ba talaga kamangmang itong si Feather dahil wala naman daw hangal na babangga dyan sa grupo ng Iron Fist, yung pinakamalakas na gang dyan sa CTN. So yun, Iron Fist pala yung tawag sa gang ng mga tots, sila yung pinakamalakas nga dyan sa may CTN. Pero ito nga tuloy nito nung parang rakista na to, na kung nagdala daw itong si Feather, siguro kahit mga 5 kasamahan niya ng mga class A, baka nanalo pa sila eh. Pero ito sa ginawa nga ni Feather, siya lang mag-isa sumugod dyan. Napakadali daw nito, kahit daw di na lumabas din at tumulong eh. Yung boss nila, kaya nilang talunin si Feather. At ito nga, talagang nagulpi nila ng husto dyan si Feather. So kaya nga ito, tanong ng lalaki, meron daw ba ng huling salita o last words lang si Feather? At ito nga ngayon, pinakita na itong si Feather dyan. At ito nga, sinama na pati yung kanyang rango. So yun, class A, rank 34 itong si Feather. At ito, sabi niya nga dyan sa lalaki, basta ipakita lang nila na safe yung babae. At ito nga ngayon, ngingiti-ngiti na itong lalaki, sabi niya nga dyan, sige na nga, ipapakita na nga nila yung babae. Total, wala naman na, tapos naman na raw yan si Feather. At ito, sigaw-sigaw ng lalaki, sabi niya nga dyan, Erica, lumabas ka na rito, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, labas na itong si Erica. At ayun, tindig siya din sa harapan ni Feather. At ito, talagang okay na okay, ang ganda dito ni Erica. So kaya ito, talagang question mark dyan itong si Feather. At ito nga, biglang tanong na ni Feather itong si Erica, sabi niya nga dyan, na ano bang nangyayari dito? Ano raw ibig sabihin nito? So sagot, itong si Erica, sabi niya nga dyan, nakawawa naman itong si Feather, napakamangmang niya, hindi niya ba alam na all this time ay pinaglalaroan lang daw ni Erica itong si Feather, niloloko niya lang yan. At ito tuloy pa nga dito ni Erica na itong grupo na to, pinamumunuan niya ni Big Iron at babae siya ni Big Iron. So dito talagang nagulat, na-shock itong si Feather sa narinig niya dyan kay Erica. At ito nga ngayon, paliwanag ni Erica, nung malaman kasi ni Big Iron na ito si Feather ay iniimbestigahan niya yung kanyang grupo, ang ginawa nila, sinend out nila, pinadala nila itong si Erica dyan kay Feather. So parang nga siguro itrap yan. At kunyari, papalabasin nga nila na itong si Erica takot at tumataka siya sa grupo ni Big Iron. Pero hindi naman talaga totoo yun. At ito nga tuloy nga rito ni Erica na ganun pa man rin, nagpapasalamat daw siya rito kay Feather dahil kahit nga raw sobrang pangit ng acting nito ni Erica, kasi hindi man daw siya magaling sa actingan na yan, pero naniwala pa rin sa kanya. Ito si Feather, wala siyang na-notice. At ito nga, sabi ni Erica, nakita niya pa yung talagang lungkot na lungkot yung itsura nga raw nito ni Feather nung makita ni Feather na umiiyak etong si Erica. Hindi naman daw totoo, peke lang yung pag-iyak niya na yon. At ito nga, talikod na etong si Erica, sabi niya nga dyan na grabe, sobrang kawawa raw si Feather, kaya nga kahit daw tignan, ayaw na raw tignan ni Erica eh. Ayun si Feather. At ito tuloy niya pa nga dyan na alam daw ba ni Feather kung gaano kahirap kay Erica na i-hold o pigilan yung kanyang pagtawa dyan. At ito nga ngayon, tatawa-tawa itong mga gangster na to, sabi nga nila sobrang sama ng ugali ng babae na to. But din ito nga, biglang natawa na rin itong si Feather. So kaya nga ito, sabi ng mga gangster, anong nangyayari, bakit tumatawa yung hero na yan? So sabi nga nila, baka nabaliw na. Pero ito nga, sagot dyan itong si Feather, sabi niya nga dyan, natama itong si Erica, talagang ang lala, terrible siya pagdating sa actingan, sabi niya ganyan. At pagkatapos nga niyan, ito nga, sa kabilang banda ay umiiyak na itong si Erica. So ibig sabihin totoo na hindi nag-actingan lang itong si Erica, parang gusto niya tumakas dyan kay Big Iron, pero hindi niya nga magawa kasi nga natatakot siya. But then pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon, biglang dating na itong si Big Iron. So ano pala to, class A na wanted man. At ito nga, sabi niya dyan, hindi pa rin ba sila tapos dito? Sasali na siya dyan at tatapusin niya na itong hero na nga na to kasi nga mahina lang daw yan, sabi ng ganyan. So yun, so nagulat itong mga gangster na to kasi nga biglang dumating dyan itong kanilang bossing. But then ito nga sa kabilang banda, tumayo na rin dito itong si Feather. Pero ito kita na parang ang hina na, talagang napuruhan itong si Feather dyan. Pero ito nga, sabi niya dyan na ito yung maganda dahil wala na silang hawak na hostage ngayon. So kaya raw, pwede na siya magwala rito. At ito, tinawagan ni Feather itong si Erica, sabi niya nga dyan na manood itong si Erica sa gagawin ni Feather dahil bilang isang hero ay ito na nga raw yung climax para sa kanya at mag-go all out na nga raw dito itong si Feather. So yun, so ginanahan makipaglaban itong si Feather dyan. At yung pagkatapos nga nito is blagag dito sa may likuran niya, biglang sumulpot itong si Saitama. At ayun nga, sapol sa likuran dyan itong si Feather. So yun, so nabasag yung pader kasi dito nga ni Feather sa may likod niya. At eto nga ngayon,
So dito bagsak. Etong si Fedor at ayun nga uusok-usok dito yung kanyang likod. Pero yun nagulat. Itong mga gangster at ito nga tinginan sila ngayon dito kay Kalbo. So yun sabi ni Kalbo, oops, sorry, sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga niyan, ito nga biglang dating na rin si Tatsumaki dun sa likuran ni Saitama. At ito nga, turo-turo nga ni Kalbo si Tatsumaki, sabi nga niya dyan, pasensya na, yung bill para sa pagpapaayos dito, doon yun na lang bigay, sabi niya sa babae sa likod. Pero ito nga, pagtingin ni Saitama sa paligid niya, ang dami mga nakahilatan, mga bagsak din yung mga gangster. Kaya sabi niya rito, ba't daw ang dami mga bagsak dito ng mga lalaki? Delikado daw yan. Tumawag kagad sila ng ambulansya. At so ito ngayon, biglang baling si Kalbo dito kay Tatsumaki. Sabi niya nga dyan, na huwag raw magbutas ng pader o ng mga building. Itong si Tatsumaki, delikado raw yun, di maganda yung ginagawa niya, sabi ng ganyan. So kaya nga ito sagot si Tatsumaki, sabi niya nga dito kay Kalbo, di huwag mong gawin, sabi ng ganyan. So talaga naman, sinisip pa itong si Kalbo. So kaya nga ito, nagalit. Itong si Saitama, sabi niya nga dyan kay Tatsumaki, siya nga yung talagang pinalipad ni Tatsumaki, hindi siya tigilan tapos iisihin pa siya ngayon. So kaya ngayon, baling si Saitama dun sa mga gangster sa likod, sabay sabi niya nga dyan, na pasensya na, alis na siya, sabi niya ganyan. Pero ito sa kabilang banda, ay talagang pinapahawis rito at takot dito yung mga gangster dahil talagang tingin-tingin sila dito kay Tatsumaki. At ito nga si Tatsumaki nakatingin lang din dun sa mga gangster. So ito nga sabi ng mga gangster, teka lang, si Tatsumaki yan yung pangalawa na pinakamalakas sa mga pro heroes. At ito nga talaga naman, ang ganda ng posing dito ni Tatsumaki panlaban At then pagkatapos nga nito, isang guys, hanggang dito lang ito sa episode 193 natin. So ayan, grabe talaga naman. Pati dito sa labanan ng mga gangster, dinala ng dalawa na to yung kanilang paghaharutan, yung kanilang bangayan Pero yun nga guys, ay ulit ay maraming salamat sa panood dito kay Tatsumaki sa akin kay Saitama natin. At hintay-hintay lang para sa next episode na to. So yan, sa lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.